Napansin mo ba? Pagkatapos mong bumili ng kape, mag-checkout online, o mag-load sa phone, parang may konting kirot sa bulsa? Hindi dahil mali ang ginastos mo, kundi dahil may nangyayaring mas malaki sa likod ng bawat bili mo. Yung perang inabot mo sa counter, hindi siya nawawala. Lumilipat siya, umiikot, at kumikita para sa mga negosyong dinadaanan niya. Sa bawat gastos mo, sino ang tunay na kumikita? Ayon sa datos ng digital economy ng Pilipinas, ang sektor ng digital business kasama ang e-commerce, digital services at online platforms ay umabot ng 35.4 billion o 8.4% ng GDP noong 2023. Nakikita rin na parami ng parami ang Pilipino ang gumagamit ng internet at digital channels na mayroong 97.5 milyong internet users sa bansa at malaking bahagi nito ay digital buyers. Ibig sabihin, malaking bahagi ng dinadaloy na pera ay hindi lamang sa tindahan ng kapitbahay. Ito ay pinoproseso ng mga digital platforms, marketplaces at business systems bago maging kita ng sinuman. Kung ganito kalaki ang digital na galaw ng pera mo, tanong ngayon, kapag gumastos ka, sino ba talaga ang kumikita? At saan ba talaga napupunta ang pera mo? Kasama ba rito ang sari-sari store? O mas napapalakas ba ang mga kumpanyang may matibay na systems at malalaking platform? Sa video na ito, hindi lang tayo magtatanong tungkol sa kung paano gumastos ng tama. Titignan natin ang business side ng galaw ng pera mo. Kung paano kumikita ang negosyo mula sa consumer spending, ano ang role ng digital platforms, at paano nagiging bahagi ng kita ang bagong e-commerce ecosystem. Hindi sorpresa na sa Pilipinas, lumalaki ng mabilis ang online business market. Ayon sa US International Trade Administration, ang digital economy ng bansa ay inaasahang aabot ng 150 billion gross merchandise value pagdating ng 2030. Ibig sabihin, malaking bahagi ng perang ginagastos natin online ay dumadaan sa iilang platforms na may malawak na reach, data, at control sa traffic at hindi sa maliliit na tindero lang. Ngunit kahit may pumapasok na pera sa negosyo, hindi ibig sabihin nito ay kita na agad. Sa retail at physical stores, may operational cost like renta, utilities, sahod, logistics, buwis, at inventory na kailangan bayaran bago pa makakita ng profit ang negosyo. Ito ang dahilan kung bakit kahit maraming benta, maraming maliliit na negosyo ang hirap pa rin dahil nauuna ang gastos bago ang kita. Sa online selling, hindi rin buo na pupunta sa negosyo ang benta. Halimbawa, ang mga pangunahing marketplaces tulad ng Shopee at Lazada ay may commission fees na karaniwang nasa 1% to 5% depende sa produkto at program. Ibig sabihin, bago pa kumita ang negosyo, may bahagi na agad na napupunta sa platform, logistic partners, at payment systems. Kaya kung ang pera ay dumadaan sa platforms, systems, at cost structures, paano makakasurvive at lalago ang maliliit na negosyo sa ganitong sistema? At kung hindi mawawala ang pera, paano nila masisigurong mas malaking bahagi ang napupunta sa kanila at hindi lang sa system? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga MSMEs na gumagamit ng digital tools tulad ng e-commerce platforms, inventory systems,
at online payments ay mas nakakaabot sa mas maraming customers at mas nagiging efficient sa operations. Pangalawa, base sa mga pag-aaral sa e-commerce adaptation, ang mga MSMEs na gumagamit ng online selling at digital marketing ay mas nagiging competitive at mas napapalawak ang market reach kahit maliit ang capital. Pangatlo, ipinapakita ng business research na ang maayos na cost management tulad ng tracking expenses, inventory control, at financial planning ay direktang nagpapataas ng profitability ng maliliit na negosyo. Pang-apat, ayon sa Philippine E-commerce Roadmap ng DTI, ang digital platforms ay nakakatulong pababain ang hadlang sa pagpasok ng maliliit na negosyo sa market. Mas mura, mas mabilis, mas abot kaya kaysa sa traditional expansion. Kung sa business side, parang dumadaan muna ang pera sa maraming kamay bago maging kita, ang tanong ngayon, paano mo gagamitin ang ganitong kaalaman para palakasin ang sarili mong pera at hindi lang palakasin ang kita ng iba? Kasi sa bawat piso na ginagastos mo, may desisyon kang ginagawa kahit hindi mo ito napapansin. Ang tanong, ikaw ba ang may kontrol sa galaw ng pera mo? O may kumokontrol para sa'yo? Kung may tanong ka tungkol sa pera at negosyo, i-comment mo sa baba at mag-subscribe para sa mga susunod na pagsisiyasat. Salamat sa panonood ninyo.